You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brad. Energy update! Yan, energy update. Medyo matagal-tagal tayo hindi nag-podcast Oo, kasi nakadalawang tayo, tawag rito, nakadalawang guest na tayo. First time natin nagkaroon ng guest. International Pa. International practitioner. So, maraming salamat kay Miss Dayan Ong, diba? Mga in-import niya. Mga in-import na, grabe yun. Mga practitioners galing sa Australia, tsaka galing sa... Hindi daw siya taga-US taga-LA daw siya. California. California. Kasi nga daw ang California iba sa US, madami daw rebelde or whatever. It's not technically US. So, yun, ang dami nating natutunan about healing, about spirituality. So, for the next episodes, madami kayong makikita. How long has it been ba nung ceremony natin? 2 months? 1 month? 1.5? 1.5. Pero parang ang haba na, no? Ang haba. Tsaka ang daming nangyari. Ang daming nangyari, ibang klase. Nakapag-journey tayo pagkatapos, nakapag-Baguio, La Union, Sagada. Sana all, no? Oo. Natupad yung prophecy mo na pupunta ka sa highest mountain or whatever. Oo. Ang bilis ng manifestation simula nung pagkatapos nun. So anyway, galing pa tayo sa medyo mataas. Kakauwi lang namin ni Brian kahapon. Masasakit pa katawan namin. Nagsagada sa Gedli kami. Sa Gedli. Saya din na Sagada. May journey din maganda siya. Maganda sa Sagada, no? Yung pagkain lang talaga. Masarap ang pagkain ng North, ng Benguet, sa totoo lang. Pero yung mga restaurant doon, apparently, hindi ko sila sinisisi pero hindi sila kumbaga handa dun sa demand din ng tao. At wala silang planong isupply yung demand. Oo, parang ganon. Siguro na rin yun para ma-preserve na rin nila yung yung na konti lang yung pumupunta. Hindi ko magets Saka share lang din natin yung download natin itong mga huling araw na ang pagkain, okay. Ang pagkain, napaka-importanteng it is made out of love. Pansinin mo yung pinag-uusapan natin, yung nanay mo, kahit hindi magaling magluto, pero yung luto ng nanay mo, pag kinain mo, ang sarap. Correct. Ngayon, yung ibang, kaya sinasabi nila, aside sa hindi healthy ang fast food, hindi healthy ang mga, McDo, Jollibee, or whatever, kasi karaniwan na nagtatrabaho doon and nagpe-prepare ng food, hindi masaya sa trabaho nila. At karaniwan sa kanila, ayaw na maging nandun. So yung pagkain, aside sa hindi na healthy, hindi pa made out of love, hindi ganun kasarap. Katulad ng, 'di ba? Yun, yung mga restos for example. 'Di ba? Yung mga restos for example, hindi made out of love. Sabay pasok ng Starbucks. Oo, sabay pasok ng Starbucks, baka nakadi-deliver lang. Starbucks, baka diba? naman, 'di ba? Baka naman. Gawa ba sa love to? Oo. Pero wag niyo ipatong sa lamesa kasi hindi pa sila nagbabayad. Yaman mo na. Kasi diba? Sabi lang dapat healthy, tapos biglang Starbucks no? Oo. Pero hindi nga, hindi naman sinasabing pati tayo hindi tayo guilty doon. Pero sinasabi lang natin na yun nga yung, yun yung doon. Ideal na na yun nga, it's made out of love. So, minsan, pagka masaya yung mga taong, pansinin mo, yung mga passionate gumawa, yung mga na-feature sa Tikim TV or whatever. Ako, pag nagluluto ako, sarap na sarap kayo. Oh, di ba? Kasi made out of love, may energy. At saka may chicken powder. Yan. O yun. Okay, energy update tayo. Energy update. As we are shooting right now, Mercury retrograde. Kakastart lang. Okay. Yung December 12, Mercury retrograde. Saan tatama? Capricorn. Yan, okay. So ang gagawin nila? Nakabase yan, depende kung anong rising mo, malalaman mo kung anong house tatamaan. So, mapapansin mo, maraming sumasakit ang tuhod. Kasi ang tuhod natin ruled by Capricorn. So, kaya pati tayo, yung umakit tayong Marlboro, sakit. Diba? Parang sakit ng mga tuhod natin. Mga gout dyan, yan ang mga sakit during Mercury retrograde. As usual, kapag Mercury retrograde, ang mga tao, prone sa mga miscommunications. Away.
Lalo na ngayon dahil Capricorn to, competitive ang mga tao, so maraming lalabas ngayon dito na nagpapagalingan. Dahil may mga tropa nga pala tayong Capricorn, palaaway sa mga jowa. Di ba? Kilala niya Tago kung natin sino sa siya. pangalang Milana. Milana So. Di ba? Anak ni Dayan, ganun din. Palaaway sa mga kapatid. Sa mga tiyo, no? Pero bakit ang lambing sa akin ni Klein kanina? Hindi naman Retrograde. Capricorn yun. Capricorn ba yun? Hindi. Hindi, sino Aries. ba? Si Jackson. Si Jackson. Mm, Si Jackson. mm. Ay, Diyos ko, grabe yun. Speaking of Jackson, ha? Muntik na daw siyang, tawag doon, maban sa school kasi pinagyayabang niya na nag-vape daw siya. Tapos sabi, Patay ako. sino nagturo nag-vape? Sabi niya, si Kuya Nord. Pinagalitan tuloy ako. Dandamay pa talaga no? Mm. Dapat yun ginajavyo Pa-javyo mo kay Clive. Anyways, energy update. Ano Tapos pa? tayo. Halos wala naman naka-retrograde ngayon. Jupiter. Jupiter na lang pero hindi Patapos naman masyadong ng ramdam December ang 30. December. Yung Neptune, nag-turn direct na siya noong December 6. So, yung mga nahihirapan ng manifestations nila for the past 6 months, kasi depende yun kung anong degrees nung Neptune siya nag-retrograde So, kung may degrees ka ng ganon, sa mga Pisces, Libra, or what, yun yung nahihirapan mag-manifest. So, since parang nag-direct na siya ngayon, yung manifestations natin, mag-shoot up na. So, Nagtataka ako dun. Gusto ko yan! Nahirapan pa ba ako dun? Pisces, Libra, pero parang ang lakas-lakas pa rin kahit kahit tinamaan ng Neptune. yun. Pero ang effect talaga ng Neptune during that time na naka-retrograde siya, nag-create siya ng mga illusions. Create siya ng mga Napakatindi kasi ng mga pinagdaanan ko nitong mga huling mga planet. Ang daming mahirap. Kaya kailangan pahipahinga din Actually, ang pahinga natin January pa Feeling ko January pa hindi. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi. Mas nakakapakit yung January. Hindi, January kasi is matatapos yung Mercury retrograde. Hindi, yung mga planet na Sa planet hindi yung busy. transit, sa busy. Pero busy natin, mas GG tayo sa Hindi, okay naman kasi maging busy. Normal naman na maging busy tayo. Pero yung wala kang kinikita, may nag-aaway, may yun yung mahirap. Okay yung busy, basta productive. Diba? Okay. Yun. Pahinga sa Diyos sa ko, mga sobrang retrograde. productive na namin ni Brian. Kung saan na kami napapadpad. Sobrang productive nga, wala pang produkto. Wala pa, pero okay lang yan. Diba? Lahat naman yan, in divine timing. Ano naman yun. Yun muna for the energy update. Yun muna. Okay. So, may kwento ka ngayon May sinasabi kang kanina Nasa kotse tayo pag-uusapan Ito kasi, matagal ko nang sinusundan to. 2010 pa. Talagang sinusundan ko na to. Yung Prophecy of the Pope. Yung 2010, yan yung sinasabi nilang, di ba yung may sining 2010? 2012. 2012 ba yun? Yung parang end of the world. Tama? Okay. So, ano yung connection niya dun sa Pope? Hindi. Sabi ko lang naman, is noong 2010, sinusundan ko na talaga to. So, yung prophecy of the Pope, nag-start to noong 1590, si Malaki. Okay. Si Malaki. 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 Iba yung Malaki sa Malaki. Kasi Malaki yung patriarch dun sa Bible. Okay. Malaki ang pangalan niya. Ano kalaki? Malaki. Kasi bishop siya, bishop. Ayan. Yung si Bishop Malaki, nagkaroon siya ng vision, nagpakita sa kanya yung angel of the Lord. And then, binigyan siya ng listahan ng very cryptic na listahan ng mga succeeding popes. And sobrang accurate. Sa lahat ng prophecies na nakita ko, ito yung pinaka-accurate. Kasi, okay, hindi ko naman ina-argue yung Revelations, pero yung Revelations kasi, masyadong, as you know naman, lahat naman ng mga, what's the term for it? Yung ginagamit na figure of speech sa Revelations, pwede mong i-distort para yung gusto mong meaning, makuha mo yung gusto mong meaning Much like yung prophecy of Daniel. Sa Daniel, ilang beses nang ginamit din niya ng ilang generations na ina-adjust yung prophecy ng
ng ano sa Daniel. Pero ito kasing prophecy of Malachi or the prophecy of the final pope, very accurate yung mga description. Okay. And nung nilabas yung mga descriptions, nung binigay kay Malachi yung mga descriptions, Latin sila. Latin phrases. Okay. Isa rin to sa mga reason kung bakit ako medyo nag-aral ng Latin kasi gusto ko talaga siyang intindihin. Ito yung nag-deep dive ako sa lahat ng mga languages. sa lahat ng mga prophecies na inaral ko. So ganito nangyari. So he was given 112 prophecies nung succeeding 112 popes. Okay. And mind you, nasa 112 na tayo ngayon. Okay. Wow. Malapit 112 popes. Then after that, ang sabi dun sa prophecy of Malachi, the dreadful judge will come. Antichrist na mga ganon? Hindi sinabi yung Antichrist but the dreadful judge will come. Ang sinasabi. Okay. Bigyan ko kayo ng example ng mga Latin phrases. Okay. For example, yung kay Pope John Paul II, siya yung pang 110. Siya yung pang 110. Ang Latin phrase na lumabas doon, Luna de Laborius. Okay? So, ang ibig sabihin nun is parang eclipsal pope. Okay? So, alam nyo ba na si John Paul II nung pinanganak, may eclipse? Tapos nung namatay din siya, may eclipse. Okay. Okay? So, nagkataon lang, di ba? Ngayon, yung mga Latin phrases, it's either description ng pope or description ng sigils na ginagamit ng mga bawat di ba bawat sekta sa kanila, di ba? Tomasian or bawat grupo ng mga pope, meron silang code of arms. Benedictine, Jesuit, di ba? Meron silang mga ganyan. Ngayon, yung sumunod kay John Paul II, ang sabi nila, pinilit nilang iwasan na mangyari yung prophecy. Okay. Thus, pinili nila si Ratzinger. Okay. Si Ratzinger kasi, arguably, siya yung pinakamatalino na theologian sa grupo nung time na yun. Sa pwedeng mapili. Now, si Ratzinger, para siyang deacon. So, dahil nga iniiwasan nila, so, proper na siya yung ilagay. Yun yung chismis sa likod sa pagpili ng conclave. Now, right. Naalala nyo, nung naging si Ratzinger, naging pope siya, ang pangalan niya is Benedict, di ba? The second. Siyempre, naalala nyo pa, kailan lang siya namatay? 2021, 22. So, bakit Benedict the second, no? Yung unang Benedict the first, kung babalikan mo yung prophecy of the Pope, it happened during the war, World War II. Okay? Ang pangalan ng hula, Religio Depopulata. Meaning religion depopulated. Kung maalala nyo nung World War, syempre di pa tayo buhay nun, pero yung nangyari nung World War, di ba naubos yung Catholic? Halos ang daming, kung di ako nagkakamali, 40 million yata na Catholic ang nawala. Because of the war, because also of persecution of Christians. Hindi persecution. Diba? Kailan lang yung because of Russia. Because yung Russia, 'di ba naging communist party na sila, bawal na magkaroon ng religion. Okay. So, ang daming nawala sa Catholic Church nung time na 'yon. So, ganun pa lang ang komunista walang religion. Bawal, Okay, bawal ang religion. So, okay. So, nung nagkaroon kaya ang Buddhism is hindi religion. It's a way of life. Kaya pwede siya sa China. Ganun? Okay. So, kaya parang si Pope Benedict, medyo may parang hindi maganda yung yung unang Pope Benedict, hindi maganda yung kanyang reputation or maganda yung yung reign niya. Okay. Okay, so Religio Depopulata. Naubos yung mga Catholic. Ngayon, iniwasan nila, kakaiwas nila. Si Pope Ratzinger, hindi nila ina-expect na ang gagamitin na pangalan is Pope Benedict II. Okay. Okay? Bakit? Ano ba yung hula? Ang Latin kasi is Gloria de Olive.
Kahit anong isip nila, ano yung ibig sabihin ng Gloria de Olive? Glory of the Olives. Lo and behold, ang pinili na pangalan niya is Benedict nga. Ang code of arms ng mga Benedictine is olive. Glory of the Olives. Okay. So parang pinipilit ni Ratzinger na i-win back yung pangalan ng mga Benedictine. Okay. Kasi as you know, ang Benedictine, yan ang gumawa ng framework even ng corporate natin na ginagamit natin ngayon. Galing sa Benedictine order. Okay. Oo. So ayun na nga, nangyari na naman yung prophecy. Now here we are sa 112. Aware ba si Pope Benedict II dyan sa prophecy na yan? Absolutely. Alam niya. So ginawa niya talaga, pinili niya talaga yung name na yun. Okay. Kasi yung prophecy of the Pope, for the longest time nawawala siya. Okay. Good question. Nawawala yung prophecy of the Pope na yan. Sabi nila nakatago sa what's the library of the Catholic Library na Alexandra ba yan? Library de Alexandra. Ang sabi nila nawawala. Yung sa Egypt, Alexandria. But at some point, lumabas uli siya. Parang kasabay halos ng naghamadi. May something talaga nung 1947 na naglabasan yung mga text na nakatago . So lumabas din to. Tapos, yun na nga, fast forward 112. The 112 syempre sino na bang ano natin ngayon, si Pope Francis, di ba? Ang hula sa 112 is Petrus Romanus, the Black Pope from the end of the world. Siya nga yun di ba? Ano nga yun? Number 1, bakit Black Pope? Siya lang yung, sa history ng papacy, siya lang yung Hudyo. Okay. Jesuit. Jesuit lang ang nagsusuot ng black na abito. Yung may puti dito. Sila lang nagsusuot ng black na abito. Tapos, di ba sabi nga, lineage, yung Petrus Romanus, ang tatay niya pangalan Peter. Nagde-deja vu ako. Petrus Romanus, ang pangalan ng tatay niya is Peter, na hindi siya taga Argentina, but rather taga Italy. So Peter the Roman, Petrus Romanus, the Black Pope from the end of the world. Nangyari na naman. So sobrang accurate. And then yung sinabi, and then the dreadful judge will come. Baka nagkataon lang. The end. O bakit pala end of the world? Kasi yung Argentinian map, kapag when you lay flat the map, yung Argentina is called the end of the country from the end of the world kasi nasa dulong-dulo siya. O walang mag-argue na flat yung earth. Oo. Tapos, so diba nung lumabas nga siya, Habemus Papam, ibig sabihin, we have a new pope. Nung paglabas niya, sabi niya, we almost went to the end of the world just to get your new pope. Then pagbato niya ng kalapate, may dumagit na uwak. Uwak pala. Uwak. Alam ko yun. So, ngayon, itim din. May symbolism, no? Grabe yung mga symbolism. And ito pa, apparently, yung prophecy of the Pope, nagko-coincide dun sa nangyari sa Fatima. Ano yung nangyari dun sa Fatima? Di ba yung Our Lady of Fatima nagpakita sa mga bata? Di ba? Sa Madonna, now, yung dalawang bata na pinagpakitaan, namatay na. Yung isang bata, yung pinakamatanda, went on, nabuhay, naging madre, pero kakamatay lang noong 2016 yata o 14. Yan ba yung tatlong secret? Tatlong bata. The three secrets of Fatima. Yung unang secret daw is pinakita ng Mother Mary sa mga bata yung hell. Kasakit yung mga bata. Yung pangalawang secret is ang utos ng Our Lady of Fatima is yung Russia ay consecrate ng Vatican. Which is hindi nangyari. Tapos nangyari yung Religio de Populata. Coincide. Ngayon, yung third ang utos ni Sister Lucia, ang utos sa kanya ng Our Lady is that babasahin ni John Paul II
yung prophecy bago mamatay si Sister Lucia, Mm. or 2000, may binigay na date 2006 yata o 2000 ano. Kailangan basahin. Mhm. So nabasa na ng Vatican kung ano yung third secret. Oh, nabasa nila pero hindi natin alam kung dineclare sa atin. Hindi sinabi kung ano yung Oo. ang chismis pa nga dun sa loob kasi si Father Amort. Father Amort kasi yung isang Rebelde yun. yung isang exorcist ng Vatican. Oh, yung kwento mo siya yung nasa Netflix. Yung maganda yung ano. The Exorcism of the Pope, yung ginanapan ni Russell Crowe. Oh, yun. Si Father So Amort. parang sinasabi ni Father Amort may in-exorcise na Pope Oo. So anyhow, sabi ni Father Amort, nung nabasa daw nung Pope ni John Paul II yung prophecy, hinimatay daw si John Paul II. Ganong kalala. Ano kaya yun? So may mga sabi-sabi na it could be yung Antichrist, it could be Kung sino siya. Or it could be yung pagbagsak ng mismong church after netong kay Francis. So parang may mga ganong speculations. So wala lang, kaya ko lang naman siya nabanggit kasi napanood ko yung yung sa Netflix kagabi. Oo. By the time na siguro napapanood nyo to, marami nang nakapanood dito. Yung Leave the World Behind. Leave the World Behind. Nakatulugan ko Sinong artista yun? Julia Roberts. Okay. Try ko panoorin later. Tsaka parang para sa akin, in a way, ayan na naman sila Pinapakita na naman nila kung ano yung mga gagawin Parang ganun Pangitain na naman Hindi na nga cryptic Hindi na cryptic. Wala ka Ang na linaw. Wala ka na i-decode. Wala ka i-decode. Ang linaw. Kung paano mawawala ng internet, magkakaroon ng blackout. Parang nagko-coincide sa sa solar storm pa rin Oo. Pero ito yan, no? Pag nagkaroon ng blackout, tayo mga Gen X, hindi tayo mauulol ng ganun Ang tatamaan talaga yung mga Gen Z, yung walang cellphone, yung hindi mo rin na nila masasabi, alam Bray kung Hindi anong mo rin gagawin masasabi Kasi, ikaw, online banking ka lahat. Yun pa. Content creator ka. Yun, Hindi ka totoo. maulol, content creator ka. Totoo naman. Pero ibig ko sabihin, yung talagang grabe, kasi yung sobrang dependent na pinanganak sila, may gano'n na. I guess, hindi na siya kailangan ipag-argue kung anong generation Lahat talaga tatamaan. Kasi magkakaroon talaga ng dystopia kapag nawala ng internet. Sa bagay, Dystopia yun, magkakagulo, maglulot yung mga tao, magkakagulo yan. I mean, walang generation Tapos yung pera mo, digital lahat. Wala kang cash. Yun na nga. Kaboom! At saka kahit yung mismong cash, ikaw ba naman tatanggap ka pa ba ng cash kung meron kang goods? Diba? I-hoard mo na lang yung goods mo. Ano pang silbi ng cash mo? Mismo. Diba? Tama. Pero may papasok lang ako na topic. Kasi ganyan yung usapan. Kasi may napanood ako doon sa, syempre, di ba nag-spiritual getaway ako sa Bali. Wow, Yan. sana all! So, doon sa spiritual retreat ko, yun, may mga nakilala tayo ng mga spiritual practitioners there. And napag-usapan yung ganyan. So, parang, napag-usapan namin yung paghahati nung Earth sa Old Earth saka sa New Earth. So, parang, right now, kasi daw, yung mga media, saka yung government, or whoever behind the Illuminati or kung ano man, sila yung nagre-raise ng vibration ng mga tao sa fear. So, minsan naglalabas sila ng apocalyptic movies, minsan nagsasabi sila may bagong variant yung COVID, minsan may mga solar storm na kahit wala naman, kasi they just want to create fear. Para lang pababain yung mga vibration ng tao. At hindi ka makasama sa New Earth. Oo. Correct. So, parang... Tama Pero kung pagbabasehan mo naman sa Bible, nakalagay dun sa Bible na lahat ng mga for him or yung mga naniniwala sa kanya will not experience the tribulation. Something may ganung verse Omsim. So parang feeling ko, as long as you keep your vibration high, kasi sabi nila mas magiging relevant to yung paghahati ng New Earth saka Old Earth by 2024.
So, parang ngayon daw yung 1,000 reign of Christ na nangyayari and all. So, parang mas, the more na nag-a-ascend yung mga tao dun sa mga spiritual consciousness and all, yung kabilang side naman daw, more on fear-mongering naman daw sila. Double time sila. Double time Double din. time sila doon. Yeah, so tingin mo doon? Sa akin ganito. Bilang someone na ayoko sabihin na una baka sabihin maigo pero as someone na medyo matagal-tagal na rin naman sa larangan na to. Ang natutunan ko kasi kung dun lang tayo sa prepare, you cannot really prepare. Yeah, you're never prepared. Doon naman sa wala, hindi ako magpe-prepare basta okay lang ako. Delikado rin kasi yun naman ang nagke-create ng spiritual bypassing, which is also rampant din right now. Yes. Sobrang rampant ng spiritual bypassing When right you say now. spiritual bypassing, what do you mean? Para lang sa mga nanonood na Yung mga teachings ng law of attraction na surrender lang. positive thinking lang. Yan napaka-prone ng mga tao sa spiritual bypassing right now. Yan. Inuuna yung material bago yung totoong healing at essence ng spirituality. Yes. Hindi lang naman doon. Well, yun yung pinaka-cause kung bakit sila nagkakaroon ng spiritual bypassing. Yes. Pero yung mismong essence ng spiritual bypassing is that safe ako kasi meron akong faith. Safe ako because spiritual ako. Safe ako because mataas yung vibration ko. Yan. Spiritual bypassing rin yan. Another form of spiritual bypassing. So how do you not bypass spiritual? Ang sa akin ganito. We always talk about flow. And flow is not spiritual bypassing. Tama? Yes. Ganito kasi yan. Yung preparation at saka yung surrender na sinasabi natin, no? Parang dalawang circle yan, dalawang sides ng polarity. May overlap yan. Yung overlap niyan, yung gitna niyan, yun yung flow. Diyan mo gustong mapunta. Ibig sabihin, parang love and light. Hindi pwedeng love lang, hindi pwedeng light lang. Di ba? May dance siya. May dance. Synergize. Ang gitna, yun yung flow. Okay? So, it's okay na alam mo kung ano nangyayari. Nagpe-prepare ka. And then at the same time, nandun yung surrender kapag hindi mo na kaya. Hindi pwedeng ito lang. Otherwise, mawawala yung flow. Mawawala yung dance. Maganda ka din. When you say maganda, what do you mean? Well, kahit naman sa Bible, sinabi, it's not gonna be easy. Hindi pwedeng, never promise ni Christ na Madali. Butterflies and rainbows. Hindi. Kung yan ang paniniwala mo na you're doomed. I hate to be the bearer of the bad news, but you're doomed to fail. He never promised it's going to be easy. Especially dun sa mga pinili. Kung totoo yung dispensation or kung sino man yung sabi nga nila, sabi nga ni Martin Luther na lahat na maliligtas, naka-decided na yan kung sino yung mga maliligtas. Point ko is that tawag rito, it's never gonna be easy. Especially dun sa mga pinili. Sabi nga, with much is given, much is expected. The burden is always on the enlightened. Exactly. Exactly. You cannot be enlightened and then, masarap lang ang buhay. Tell me about it. Yun. So, nasa gitna. Diba? Tayo nga lang katatapos na yung ceremony. Hindi rin madali Parang boom! Grabe yung drastic yung mga changes. Right. So, we cannot go gentle dun sa surrender, sa healing. Nananakot lang sila. Sure, nananakot sila, but meron silang means para manakot. So, we also prepare. Yeah. Yun. So, pero sa lessons, feeling ko, hindi naman talaga siya madali. Pero you can lessen the impact kapag nagigets mo kagad yung lesson. Kasi the more na hindi mo nagigets, doon lang naman siya pahirap ng pahirap eh. Kasi for example, may level 1 na lesson. Pag nagets mo siya, okay na. Pero minsan, pag hindi natin nagets, may level 2, level 3, paulit-ulit na mas mahirap.
So feeling ko, we will all go through that, pero malilesen naman natin yung impact. The more na magigets natin kagad yung lesson ng mga Sinabi na nga mag-heal, pinapaintindi. paulit-ulit ka pa rin, o di, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ayun. So, sa akin, ano ba, tapos na ba to? O meron pa tayo sasabihin? Nakailang oras na ba yun? No? Malapit na rin. 23, Oo. Ayun. So, siguro pasasalamatan ko na Strictly Clothing at syempre T-Radio at Doc John Seneca. Maraming salamat. GK Clothing din. Salamat din sa El Compass Tours na nagdala sa amin sa Sagada ni Nomer. El Compass Tours. Bait na may-ari, no? Bait si Miss L. Thank you. What else? Spirituality. Yan. Book your readings now. For 2024, guys, para swertehin kayo. O, yun. Yan. Malaman nyo na. Paano ba suswertehin sa 2024? Yan, book your readings. Malaman mo na kung anong gagawin mo Yun. na-navigate. Tama yan. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.